Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 3. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back, kids! Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matatalakay mo ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Una, teoryang Austronesiano. Pangalawa ay ang mito ng Luzon, Visayas at Mindanao. At ang pangatlo ay ang relihiyon. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Ang aralin na ito ay nilikha upang umunlad ang iyong kaalaman batay sa sariling kakayahan. Ang aralin na ito ay naglalaman ng pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Kaya pag-aralan na natin ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. May iba't ibang teorya na sinasabi ang mga siyentipiko na pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. May teorya ng core population kung saan sinasabi ni Felipe Landa Hocano na nagmula sila sa Timog Silangang Asya, batay sa pagkakatulad ng mga labi ng Tabon Man, isang Homo sapiens, sapiens at iba pa. Ngunit ayon sa pag-aaral, may mas nauna pang nanirahan dito at ito ay ang Calauman. Sa teorya ng wave migration, sinasabi naman ni Henry Otley Beyer na dumating sa bansa ang pangkat-pangkat ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Naglakad sila mula sa Borneo gamit ang tulay na lupa na nagdurugtong sa Pilipinas at sa Asya. Ngayon ay alamin natin ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Unahin natin ang teorya ng Austronesiano. Isa sa teorya na nabuo ng mga arkeologo ay ang teorya ng Austronesiano na sinasabing nagmula sa Timog China. Ayon sa pag-aaral, maaaring dumating sila sa ating bansa at nanatili dito hanggang sa kumalat na sila sa buong kapuluan. Sila ay nakasakay daw sa isang balangay upang makarating dito. Ayon kay Peter Bellwood, isang arkeologong Australian, ang mga Austronesian daw ang ninuno ng mga Filipino. Dumating sila sa Pilipinas mula sa Taiwan noong 2500s BCE, ngunit orihinal na nagmula sa Timog China. Naglakbay ang ilang pangkat patimog mula sa kapuluan ng Indonesia, Malaysia, New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island, hanggang Madagascar. Ang pagkakatulad ng wikang ginamit, kultura at pisikal na katangian sa Timog Silangang Asya at sa Pasipiko ang naging batayan ni Bellwood. Si Wilhelm Solheim II, isang antropologong Amerikano, ay naniniwalang ang mga Austronesian ay di ang mga unang tao sa Pilipinas, batay sa kanyang Nusantao Maritime Trading and Communication Network hypothesis. Ang Nusanto ay mula sa salitang Austronesian na nusa at tao, na ang ibig sabihin ay tao mula sa timog. Sinasabi pa niya na ang pakikipagkalakalan ang pangunahing dahilan ng kanilang pagpapalawak ng teritoryo. Mula sa Celebes at Sulu, lumawak ang kanilang pakikipag-ugnayan hanggang sa nagkaroon ng pakikipagkasunduan
kasalan at migrasyon ng mga tao sa Timog Silangang Asya hanggang sa makarating sa Pilipinas. Ang sumunod naman na pinagmula ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas ay ang tinatawag na mitolohiya ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sinasabing ilan sa mga ninuno ng mga Pilipino ay nagmula sa Timog Silangang Asya at pinaniniwala ang naglakbay sila hanggang makarating sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng paglalakbay at paglalayag, kaya sila nakarating dito. Ilan sa mga ito ay ang mga Negrito na tinatawag nilang pygmy o maliliit na tao. Matatagpuan sila sa bahagi ng Luzon, Panay at ilang pulo sa Mindanao. Kabilang sa kanila ang mga Aita o Ita. Ayon sa pag-aaral, ang sumunod na dumating sa bansa ay ang mga unang Indones na nagmula din sa Timog Silangang Asya. Kung ihahambing sila sa Negrito, mas makabago ang kanilang kalinangan dahil marunong silang pumana, mangisda, magkaingin at magluto ng pagkain. Sila ay pinaniniwala ang ninuno ng Ilonggo sa Sierra Madre at Caraballo. Ang ikalawang Indones ay nagmula naman sa Indochina at Gitnang Asya. Pinaniniwalaang ang gumawa ng hagdan-hagdang palayan ng Banawe ay ang mga Indones. Ang mga ninuno sa Visayas, Bicol, Pampanga, Pangasinan at Banawe ay sinasabing ang mga Malay, na tawag sa mga pangkat etnikong Austronesiano. Ang sumunod naman na pinagmula ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas ay ang tinatawag na relihiyon. Ang relihiyon ng mga katutubo ay tumutukoy sa hindi organisadong mga pagsasanay. Tinatawag nila itong paganism, animism, at sumasamba sa mga ninuno. Wala silang kinabibilangang relihiyon sa Pilipinas. Ang animism ang naging relihiyon ng mga unang pangkat ng tao. Naniniwala sila sa mga espiritu, mga diwata at iba pa. May mga Diyos silang sinasamba gaya ni Bathala. Nagsasanay sila sa pagsamba sa mga anito. Ang anito ay isang Diyos na pinaniniwalaan ng mga sinaunang Pilipino. Nagpupugay sila sa mga anito sa pagbibigay ng alay tulad ng mga ani, hayop at iba pa. Ang kanilang paniniwala ay kinabibilangan din ng mga pamahiin, mangkukulam, aswang, duwende, at iba pa. Sila ay naniniwala din sa kapangyarihan ng anting-anting upang maligtas sa kapahamakan. Ngayon naman ay dumako na tayo para sa unang pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Tukuyin ang isinasaad sa bawat pangungusap sa pamamagitan ng pagbuo ng mga letra. Una, unang tao na nakarating sa bansa ayon kay Felipe Landa Hocano. Ayusin ang nakagulong letra. Magaling! Ang tamang sagot ay Tabonman. Pangalawa, teorya na pinagbatayan ang wikang ginamit. Ayusin ang nakagulong mga letra. Magaling! Ang tamang sagot ay Austronesiano. Pangatlo, ito ay tawag sa mga Negrito dahil sila ay maliliit na tao. Ayusin ang nakagulong mga letra. Magaling! Ang tamang sagot ay Pygmy. Pang-apat, dalawang pangkat ng tao na dumating sa Pilipinas na magkaiba ang lahi. Ayusin ang nakagulong mga letra. Magaling! Ang tamang sagot ay Indones. At panglima, naging relihiyon ng mga unang pangkat ng tao. Ayusin ang nakagulong mga letra. Tama! Ang sagot ay animismo. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, isulat kung sino ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Una, arkeologong Australia na nagsasabing ang Austronesian ang ninuno ng mga Filipino. Sino ito?
Magaling! Ang tamang sagot ay si Peter Bellwood. Pangalawa, isang antropologong Amerikano na naniniwalang nagmula sa Indonesia at nagtungo sa Pilipinas mula sa Mindanao. Sino ito? Tama! Ang sagot ay si Wilhelm Solheim II. Pangatlo, naniniwala sa teoryang wave migration. Sino ito? Magaling! Ang tamang sagot ay Henry Oatley Beyer. Pang-apat, pangkat ng tao na dumating sa Pilipinas na mas mahusay ang kalinangan dahil marunong silang mangisda, magkaingin at magluto. Sino ito? Tama! Ang sagot ay mga Indones. At panglima, naniniwala sa teoryang core population. Sino ito? Magaling! Ang tamang sagot ay si Felipe Landa Hocano. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano nakarating ang mga unang pangkat ng tao sa Pilipinas? Tama! Pinaniniwalaang naglakad sila mula sa Borneo gamit ang tulay na lupa na nagdurugtong sa Pilipinas at sa Asya. Pinaniniwalaang ding sila ay sumakay sa isang balangay upang makarating sa Pilipinas. Pangalawa, magkapareho bang paniniwala si Bellwood at Solheim? Saan sila nagkapareho? Opo, magkapareho sila ng paniniwala na ang unang pangkat ng tao ay nagmula sa timog. Pangatlo, bakit nasabi ni Bellwood na ang Austronesiano ang unang nakarating sa Pilipinas? Dahil naging batayan ni Bellwood ang pagkakatulad ng wikang ginamit, kultura at pisikal na katangian sa Timog Silangang Asya at sa Pasipiko. Pang-apat, kung pag-uusapan ang pamumuhay ng mga unang tao, paano sila nabuhay sa pagdating nila dito sa Pilipinas? Tama! Nabuhay sila dahil sa kanilang kaalaman sa pangingisda, pangangaso, pagkakaingin at pagtatanim upang makakuha ng pagkain. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Sumulat ng isang tula na may 2 saknong kung paano mo maipagmamalaki ang iyong pinagmulan o ang kasaysayan ng inyong lahi. Para naman sa pagsasanay bilang 5, gumuhit ng mapa ng Pilipinas at ilagay kung saang lugar sa Pilipinas na nirahan ang mga unang tao. Maaring gumamit ng larawan o kaya isulat lamang ang pangalan. Ang mga unang taong nanirahan sa Pilipinas ay Negrito. Nagtungo sila sa Luzon, Panay. Nagtungo rin ang mga Negrito sa mga kapuluan sa Mindanao. Kabilang sa kanila ang mga Aita o Ita. Ang sumunod naman ay ang Indones. Nagtungo sila sa Banawe. Sumunod naman na nagtungo sa Pilipinas ay ang Malay. Nagtungo sila sa Visayas, sa Bicol, sa Pampanga, Pangasinan, at sa Banawe. Para naman sa pagsasanay bilang 6, basahing mabuti ang bawat tanong. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Una, saan daw nakasakay ang mga Austronesian nang dumating sa bansa? A. Bangka, B. Balangay, C. Galyon, D. Barko. Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Balangay. Pangalawa, ayon sa pag-aaral, sino daw ang mas naunang nanirahan dito bago ang Tabon-man? A. Calauman, B. Java-man, C. Negrito, D. Indones. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay
Letter A. Calauman. Pangatlo, ano ang ginamit ng mga pangkat ng tao mula sa Borneo upang makarating dito? A. Bangka. B. Tulay na lupa. C. Sasakyan. D. Dagat. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Tulay na lupa. Pang-apat, kailan daw dumating sa Pilipinas mula sa Taiwan ang mga unang tao? A. 250 BC. B. 25,000 BC. C. 2500s DC. D. 2500s BC. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. 2500s BC. Panglima, naglakbay ang ilang pangkat Austronesian patimog maliban sa ang lugar? A. Indonesia. B. Malaysia. C. Siberia. D. Madagascar. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Siberia. Tandaan, ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, teorya ng Austronesiano. Ayon sa pag-aaral, maaring dumating sila sa ating bansa at nanatili dito hanggang sa kumalat na sila sa buong kapuluan. Sila ay nakasakay daw sa isang balangay upang makarating dito. Sumunod naman, mitolohiya, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinasabing ilan sa mga ninuno ng mga Pilipino ay nagmula sa Timog Silangang Asya at pinaniniwalaang naglakbay sila hanggang makarating sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ang sumunod ay ang relihiyon. Ang relihiyon ng mga katutubo ay tumutukoy sa hindi organisadong mga pagsasanay. Tinatawag nila itong paganism, animism at sumasamba sa mga ninuno. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga katanungan? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!